Isang tensyonado at nakakagulantang na eksenang naganap sa Malacanang matapos imanong magwala si Pangulong Kuting Jr. ng formal na tumestigo ang ilan sa kanyang malalapit na tauhan laban sa kaniya. Ayon sa mga ulat ng testimonya ng mga tauhan ay naglalaman ng mga ebidensyang nagdidiin kay Kuting sa umunoy malawakang katiwalian at iba pang irregularidad na nagaganap sa ilalim ng kanyang administrasyon. Ilang empleyado ng palasyo ang nagbahagi ng kanilang takot matapos makita ang galit na reaksyon ng Pangulo. Sa isang panayam, sinabi ng isa sa mga tumestigo na hindi na raw sila makapagtimpi sa mga anomalya at desisyong kanilang nasaksihan sa loob ng pamahalaan. Panahon na para lumabas ang katotohanan. Ang bayan ang tunay naming pinaglilingkuran, hindi ang isang tao lamang, anila. Kasalukuyan ng pinoproseso ng Korte Suprema ang mga pahayag ng mga tumestigo na maaring magdulot ng mas mabigat na kaso laban kay Pangulong Kuting. Samantala, tahimik pa rin ang kampo ng Pangulo ukol sa isyong ito. Patuloy na binabantayan ng publiko at ng media ang kaganapan sa Malacanang habang lumalala naman ang aligasyon laban kay Kuting. Para sa maraming Pilipino, ang pagtuturo ng mga tauhan ng palasyo laban sa kanilang leader ay isang malaking hakbang patungo sa pananagutan at justisya. Sa kabila ng kaguluhan, nananatiling umaasa ang marami na ang sistemang panghukuman ay magiging patas at matibay sa kabila ng impluwensya ng kapangyarihan. Ang tanong ngayon, ito na ba ang simula ng pagbag-subscribe at ihitang ng mga sundador para sa patuloy na ang balitang sa mga suliyap ng bagong balita sa bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihitang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga suliyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Kaso ngayon parang baliwala yung efforts, daming nasayang na effort ng government natin. Ngayon patras ang nangyari, yung mga pira sa mga agencies, PhilHealth, PDIC, sobrang medyo nasayang yung mga pundo. Ang tanong kung saan yan papunta, I don't know kung ano pa yan, ma-recover pa yan. So, sobrang malaki ang problema. Kaya nga, I'm not sure, I don't know if this is systemic sa culture natin in terms of mindset, in terms of integrity issue of politicians, whatever. Medyo talagang malaking, I doubt if our country really has such a potential, meaning medyo positive doon sa previous administration during Duterte's time. Medyo we are proud na gano'n ang nangyayari, yung development. Ngayon parang nasasayang yun lahat. Personally, nabudol, I accept na nabudol ako. Ang mahirap pa sa akin ay yung mga pamangkin ko na mga Gen Z, nakaaway nyo, mga millennials. So, kinumbins ko na dito tayo, di ba? Kasi yung may mga pamangkin ko na doon sa yelo. So, ang ano ko, parang medyo sa edad ko ba, medyo sipyat ba doon sa stand. So parang na-guilty. Yung ginawa ko na pag-convince ko sa kanila ba, parang I feel guilty na yung napasukan na ngayon nangyayari sa takbo ng gobyerno ngayon, medyo nagkamali ako na, di ba? Yun ang frustration. Hindi po kayo nag-iisa, sir. Lahat po tayo nabudol. Yes. Maya-maya mag-i-intermission tayo ng national anthem natin. Nabudol team. Nabudol. Basically, parang yun na, ang ginawa ko yung tingin ng mga vlogs ni Maharlika, ni June Abinis, ni Gigi, AB Ugalbot, third floor, kay attorney. So, ang parang malaki na talaga ang frustration at my age ba.
So sabi ko nga Yes. sa mga anak ko, I doubt if Philippines really has still this the potential. I was very positive during the Duterte administration. Parang nawala yung lahat. So I I told my the two children, kung may opportunity sila na makalabas sa Pinas, I think that's the best option considering the present situation. Yun ang tingin ko talaga. Kasi culturally, meaning sa ngayon lang, sa AKAP, we should have nurtured a culture of a proper culture of productivity. But then what AKAP has done is creating a culture of poverty, meaning mendicancy culture. So that's not a good thing for legislators to do. Meaning instead of making policies to create a climate of productive citizenry, what is going on now is a culture of mendicancy, poverty culture that is Your hard Honor, to Driggs, resolve. mabuti sana kung natatanggap ng tao, ha? Pero marami kaming report na ghost beneficiaries ang nakakatanggap ng AKAP at Yun ang nabinubus problema diyan, ng mga attorney, kasi magnanakaw, no? yung pira Mabuti na sana nga punta sa, kung diba? meron nakikinabang talaga, no? Pero ang dami na pong report na ghost ang mga beneficiaries. Yun na nga, sabi ni Marlica, yung mga nasaipon, yung mga pira na lalaki na ilabas nila, nilagay sa cryptocurrency. So, ano mangyari sa country natin? Ang malaking tanong doon, ma-recover pa ba yun? Kasi pag ma-launder yan sa crypto market, baliwala na yan. Kasi untraceable ang crypto market. I don't know kung sana kung ginawa nila tulad ng US or El Salvador na yung mismo ang government ang nag-invest, nag-acquire ng Bitcoin. Sana ganoon, pero ang nangyari personal yan eh. Paglabas pag ando na sa kanila yung pera, ilagay doon sa cryptocurrency, wala na yan. Hindi, I don't think so na ma-recover pa yan. Well, anyway, Your Honor, Driggs, walang pagtitipon sa Surigao, pero kung kayo nasa Maynila at sa Cagayan de Oro, may pagtitipon po, no? Sasali ba kayo? Sa Butuan, attorney, pero parang ayun ako, considering my health issues. Oo. Pero anyway, samahan nyo na lang kami dito sa internet bukas, ha? Yun, Maraming salamat, Your Honor, ha? At Oh. nakapila yung ating susunod na Your Honor, no? Okay, yan Oo, po si ang Lars. Thank you for the Honorable Driggs from the District of Surigao. Tawagin naman natin sino ang susunod? Si Nards. Tawagin natin ang ating Your Honor na si Nards. Nards, nandyan ka ba? Okay na ba ang iyong ang iyong internet at saka yung audio mo? Kasi kung hindi pa, medyo may technical problem, tatawagin natin si TJ. Si Honorable TJ. Yes. TJ, you have the floor. Hello po. By the way, po ako. Okay. Sandali lang TJ ha. Meron lang sasabihin sa ating mga kababayan at sa ating Mr. Chair at saka si Madam Chair. May pala, yung music at saka yung video ata ng Budol song. Naipasa ko na sa tech. Pero mamaya magkaroon tayo ng intermission number, ipalabas na siya. Okay? Oo, at kakanta tayo. Nabudol. Nabudol. Go ahead, Honorable Yes. TJ. Go ahead. Okay, Honorable TJ. Good morning po sa lahat. Nataano po ako kagaya ni po ni Attorney Rocky at saka ni idol namin si Maharlika at saka Ma'am Ana. Nandito po ako sa Jamaica din. Nakakaawa na po din nakakaawa na po sa Pilipinas. At saka suportahan po natin yung yung rally bukas. Sinabihan ko na po yung sa mga anak namin kung sino maka-attend at saka suportahan po natin yung mga Duterte po. Naubos po yung bilib ko dyan kay Tatay Digong. Saludo po ako dyan. At saka
wag po nating hayaan na business as usual po. Pag may corruption, dapat prosecute natin. Wag na po nating hayaan. At saka, Tama. yung Tama. mga Pilipino, dapat i-empower natin po. Sana, yung nasa barangay, sa municipality, sa city, or sa Congress, pag kita niyo na hindi magandang takbo sa mga lugar niyo, dapat kung may lakas na loob tayo na tatakbo kahit walang pera. Hindi That's naman true. kailangan na may pera para manalo eh. Tingnan mo sa Tatay Digong nanalo nga eh. So, dapat lang po i-empower kasi at saka ano po, kung sakali manalo si Atty. Vic at saka kung sino pang mga Duterte allied, sana ibuhos sa sa medical yung kasi yun talagang nagpapahirap din isa. Number 1 yung corruption at saka yung sa medical kasi pag nagkasakit yung isang mahirap, wala na. Lalong babagsak yan. So yung mga government hospital natin sana i-enhance yun lahat. Gaya dito sa sa Amerika, may ka muna, i-treatment ka muna, pag-usapan na natin yung bayad paglabas mo. Naman, yung sa Amerika naman, mayaman naman sila. Pero sana, hindi naman gaya ng pag wala kang pera, lalo na sa private. Kasi pag pupunta ka sa public, wala naman din yung tingnan mo naman ng serbisyo. Alam naman natin ng lahat ng serbisyo doon. Parang wala din mangyayari. Parang mamamatay ka rin. So nakakaawa po. So sana, yung mga Pilipino na nakikinig, may kaya. Sana po, wag po nating tanggapin business as usual ng corruption. Wala pong mangyayari. Tama yung sabi ni Tatay Digong. Wala pong mangyayari sa Pilipinas pag ganito tayo palagi. Wala talagang tulungan po natin si BP at saka yung mga Duterte kasi sila lang naman nang umalaban din eh. So sana may mga ibang Duterte din sa mga ibang parts ng region ng Pilipinas na ganyan yung totoo talaga na nagsiservisyo sa bayan. Yan lang po. Saan At po saka kayo dyan sa maraming Amerika? salamat. Saan po kayo dyan sa Amerika? Texas po. Texas. Malayo sa apoy. Oo, malayo. Yeah. Malayo din sa Apoy. That's true, TJ. Kaya nga sinusulong at sinusuportahan natin ang kandidato na katulad ni Atty. Vic Rodriguez kasi isa yan sa gusto niya mangyari na ibalik ang parusang GTAI sa mga plunderer at ibaba ang minimum na nanakawin itong mga walang hiyang ito o mga ninakaw na to 5 million or mas mababa pa para maparusahan sila. Hindi nga lang dapat GTAI dapat ilubog sila lahat sa kumunoy ng buhay. Oo nga, dapat i-execute talaga. Nang mawala Saka ang kanilang mga alindog. Correct. Okay. At saka last na lang po, yung mga kamag-anak, sinabihan ko na po, binigyan ko na sila ng listing kung sino mga senador na wala na yung mga luma, lahat ng mga bago. So yung mga kamag-anak ko, yung sabi nun ni Madam Harriga na wala pong sustento pag hindi nyo binoboto ito. Okay, sama na rin. Salamat. Thank you. Salamat, Your Salamat Honor sa TJ, pagkakataon. ha? Oo. 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 Mr. Chair, may nagtatanong kasi ng mga followers daw natin din sa social media kung paano mag-join dito at paano umakyat sa StreamYard. So, ang ano natin is Ayun po, i-click lang nila, naka-flash. diba? Naka-flash po sa Naka-flash screen nyo. I-type nyo lang po niya yan sa browser at makakapasok kayo at kayo po ay maririnig ang inyong boses. Kayo po ang tunay na makapangyarihan sa demokrasya. So, kailangan iparinig ang inyong boses. Well, nag-aantay na po si Jaime galing sa Vienna. Honorable Jaime, go ahead please. Si Jaime. Iba pa si Vienna. Si Jaime iba pa muna. si Vienna. Akala ko from Vienna. Honorable Jaime, may I go out muna ako ha? Habang ikay nagsasalita, may I go out muna at pangalawang oras nito, alam mo naman, diabetic, kailangan mag-nature call. Okay? Sige po. Go ahead, Honorable Jaime. Mr. Speaker, your excuse. Jaime, pwede bang pa-unmute at saka you have the floor na po. 2 minutes po, sir. Your Honor. Lang po ako na Louder, kasi Jaime. po Louder po. Hello, mahina po. Yeah, okay na. Okay na po. Naalala ko lang kasi isang beses meron pong try na Na-unmute ka. Quezon. I mean, na-mute ka pala. Ay, hello po. Go ahead. Yeah. Ano po, hindi po ako naririnig. Hello. Okay na ngayon. Hello po. Now you're good. Okay na. Opo.
naloko ho kasi ako ng may nag-try ho kasing manloko sa akin ng 120 pesos. Sinuklian ako ng ng kulang. So, 12 o'clock na nun, para bang 120 pesos lang naman, hindi ko matanggap na naloko ko. Bumangon pa ako, binalikan ko pa yung nanloko sa akin. So, sinoli, hindi ko na ikukwento yung storya. So, sinoli sa akin yung 120 pesos kasi nga, alam naman nilang niloko nila ako. Bali, ganito lang, ang laki ng inaano nila sa atin, ang laki ng ninanakaw nila sa atin, yung gold, yung 125 billion, yun dun sa yun dun sa 250 billion na Maharlika funds, dinagdagan nila ngayon yung SSS ng contribution kasi nga yung 62.5 billion inilagay sa Maharlika funds na hindi naman nila sinasabi kung saan ini-invest. So nananawagan ako na mag-participate tayo lahat kasi niloloko nila tayo eh. Sabi nga ng pastor namin, siya nga din daw, niloko 40 pesos lang. Pero pwede naman niyang i-let go. Pero alam niyo yung niloloko ka kahit maliit na halaga lang, hindi ka pumapayag. Kasi yun sa True. pagkatao mo na yung tinitingnan mo eh. Hindi na yun dun sa halaga eh. 120 pesos, 40 pesos. So, ano pa kaya ito? Billion-billion ang kinukuha nila sa atin. Ba't pumapayag tayo? Kung yung ginagawa nila ngayon, ginawa nila sa Indonesia, ginawa nila sa Malaysia, ginawa nila sa Korea, ginawa nila sa mga ibang bansa, grabe na to. Protesta na to. Pero tayo, parang okay lang. Kasi ganito eh, hindi natin maaasahan ng Catholic Church, hindi natin maaasahan ng mga oligarch, ang mga elites. Ano na to eh, tayo na tong mga mamamayan ang kailangang kumilos. Kasi lahat sila may mga sariling interes eh. Kung That's hindi true. tayo kikilos ngayon, wala nang mangyayari sa atin eh. Katulad ng sinasabi niyo po, Prof. Ana, yung tungkol dun sa Typhoon missile system na ibinebenta sa atin kuno ng US. Panloloko to, hindi nila yun ibinebenta sa atin kasi bibili natin sa kanila to pero sila pa rin yung may control. Ito hindi nila pababayaan ito na mapasa kamay ng ibang nasyon kasi may source code ito. May software ito na connected lahat sa mga weapon system ng US. So ito So gagawin nila tayong parang Ukraine. So kailangan na talaga nating kumilos eh. Kailangan na at pumunta sa kalsada. Wala na po talaga ibang tayong maaasahan kung hindi tayo lang. Totoo yan, totoo yan. Ako'y kumbaga ako'y nag-agree sa inyo, Jamie. Kasi lahat naman ang ikaw gaganda ng ating bansa or ikalulugmok ng bansa, to be very frank, nasa kamay ng Pilipino yan. Kung ano ang gusto natin. Kaya nga tayong mayroong sesyon ngayon at nasa kongreso tayo ng mamamayang Pilipino para marinig natin kung ano ang saloobin ng ating mga kababayan. At marinig din ng ating mga kababayan na kahit papano, hindi man nandito ngayon, nanonood sa atin or maririnig nila yung mga saloobin ng tulad ninyo. Maraming salamat po sa pagsasabi ng ganito. Yeah, thank you. Honorable Jaime. Yeah, Honorable Jamie, totoo yan na talagang dapat kumilos nga talaga yung taong bayan para magkaroon ng pagkakaisa at masolusyonan na nga itong hinaharap na problema ng Pilipinas kasi nga hindi na nagfa-function ng tama ang pamunuan. Kaya sabi nga ng mga rami nagko-comment, hindi na nga daw effective itong mga peaceful rally na ito. Kailangan daw talagang i-eject, talagang hilain palabas etong si Bangag para magbangag na lang siya dun sa bahay niya. So, hindi na siya makaperwisyo pa sa milyon-milyong Pilipino. Oo, kasi 'di ba, Chair, Madam Chair, ang problema kasi hindi mo masusolusyonan kung band-aid lang ang solusyon. True. Kailangan mo i-pull out yung root cause of the problem. Kasi kung hindi, tutubo yan eh. So yun yung sinasabi ko. Ang root cause ngayon, wala sa tamang pag-iisip ang namumuno. Kaya tuloy, wala tayong direksyon, no? At That's hindi true. rin marunong mamuno, no? Diba? Maganda rin yung punto ni Jaime, no, na
kung yung nagkukwento siya na may nanloko sa kanyang 120 pesos, tapos pinaglaban niya, binalikan niya. Alam nyo, mga kababayan, kahit ako back in high school and college, pag naloko ako kahit piso, nakikipagsapakan ako eh. Totoo yun, sa halagang piso, kasi ayoko nang niloloko ako na alam mong niloloko ka. So, hindi mo pwedeng i-let go na lang porket piso, 2 piso. Kasi pag pinabayaan mo na niloko ka ng ganong maliit na halaga, uulit-ulitin yan. I think yan yung gustong ipahiwatig ni Jaime. Kaya tama siya na talagang papayag ba kayo na niloloko na kayo at papayag ba kayo na matapos ni Bangag Jr. ang kanyang termino na andyan na, sinasampal na sa inyo na siya ay hindi fit na maging presidente maliban sa tamad, addictus benedictus. Oo nga. Okay. Well, Ayan na. Init na natin mga ang susunod nating honorable, no? Honorable Vienna ba ang susunod? Vienna. Si Okay, Vienna. Honorable Vienna, Si go ahead. Hello po. Hello. Magandang Hello. gabi, Vienna. Naririnig Pakilakasan niyo po po ako? ng boses. Oo, Yes, naririnig ko. naririnig Pero namin kayo. Ang tanong makakarating ba kayo sa rally bukas o kung kayo wala sa Pilipinas, hihikayatin niyo bang pumunta ang inyong mga kaibigan at mahal sa buhay sa mga rally bukas? At bakit? Yes po. Taga UAE po kami ngayon. Abroad po kami. So, hindi po kami makaka-attend. Pero po, social media warrior po kami. Tagasagot ng mga trolls. Kami po yung mga tagapagsagot sa kanila kung mali yung sinasabi nila at kung ano, mga fake news po na sinasabi nila about BP at about po sa mga maisog at mga tagapagtanggol ng ating bansa po. Meron lang po ako gustong i-share. Apo. Go ahead. Ano yung share mo, Vienna? Go ahead. Yes po. Ako po ay isang anak ng OFW. Bali, grade 4 po ako at 10 years old nang nag-abroad yung mama ko. Tapos sa Kuwait po siya pumunta. Fast forward po, naging nurse ako. Tapos po, pandemya nang dumating ako sa UAE, kailangan kong mag-exit. So, umexit ako sa Kuwait, papunta sa mama ko. 6 months po akong, na-trap doon kasi nag-close yung UAE. So, within that months po, pinilit ko or kinausap ko yung mama ko umuwi at mag-retire kasi po nurse na ako, teacher na yung ate ko. So, okay na po siyang umuwi. So, ang problema kasi po ng OFW, kapag uuwi na sila, ang problema nila is, anong gagawin nila sa Pinas? Yun po yung problema ng mama ko. Kasi walang pera. So, as a nurse po, sabi ko, Mami, uwi ka na. Ako na lang po, bahala ng lahat. Kami ng ate ko. So, panahon po yun ni Pangulong Duterte, after pandemya, umuwi po yung nanay ko. So, kami na po ang nagsustento sa kanila ng papa ko. Knowing po na may pag-asa ang Pilipinas, pero hito na naman po tayo sa gobyerno ni BBM po. Pabagsak po ang Pilipinas, ang mahal ng bilihin. Na-feel ko po yung burden ng from Duterte to Marcos. Ang hirap po ng parang budgeting. From ganito yung pinapadala mo, tapos iaakyat mo. Kasi po pinabababa ng gobyerno ang quality ng buhay ng mga Pilipino sa Pinas. Yun po. Well, Vienna, tama yung sinasabi mo, no? At ikaw ay maswerte at napaka-magandang lugar pagtrabahuhan yung UAE. Anyway, alam nyo na naman yun, mga kabayan, no, na ako ay gumawa ng contra-affidavit dun sa walang saysay na reklamo nila laban sa akin dyan sa UAE. Kaya nagpapasalamat po ako sa lahat mga Pilipino na kumupkup sa akin dyan sa UAE. Napakadami po ng kanilang mga pangalan. Pero ilan po sa kanila talagang napakalaki ng aking utang na loob at kinupkup nila ako habang ako'y hinahunting ng Tuwad Committee, ay sila Chona, sila, yung iba hindi ko na muna sasabihin ng pangalan, baka matakot eh. Pero itong si Chona, Gabriela silang yan, walang takot yan nung ako'y tinago. So maraming salamat ha.
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!